Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan 5, Quarter 4, Week 4, Mga pangyayari sa bansa na nagpausbong ng nasyonalismong Pilipino. Unang bahagi. Isulat ang titik ng wastong sagot sa sagutang papel. Ano ang pangunahing layunin ng Kalakalang Galyon? Makontrol ang ruta ng kalakalan, i-promote ang kolonisasyon ng Amerika, magkaroon ng mabilis na paraan ng paglalakbay, makipagkalakalan sa mga bansa sa Europa. Ang tamang sagot ay A, makontrol ang ruta ng kalakalan. Saan matatagpuan ang ruta ng Kalakalang Galyon? Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Mediterranean Sea. Ang sagot ay B, Atlantic Ocean. Ano ang pangunahing produkto na ipinadala mula sa Amerika patungong Espanya gamit ang Kalakalang Galyon? Gold, silver, tobacco, cotton. Ang sagot ay B, silver. Kailan naganap ang pagtatapos ng Kalakalang Galyon? 1492, 1565, 1815, 1898. Ang sagot ay C, 1815. Ano ang pangunahing epekto ng pagtatapos ng Kalakalang Galyon sa kalakalan? Pag-unlad ng lokal na industriya, pagtaas ng presyo ng mga kalakal, pagbaba ng demand sa mga kalakal, pagbaba ng presyo ng mga kalakal. Ang tamang sagot ay A, pag-unlad ng lokal na industriya. Sino-sino ang mga nagtaguyod ng kilusan para sa sekularisasyon at Pilipinasasyon ng mga parokya? Ang mga nagtaguyod nito ay sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora Gumburza. Ano ang konsepto ng sekularisasyon? Paano mo mapahahalagahan ang mga karanasan ng mga taong kabilang sa panggit ng uri? Paano mo maipapakita ang iyong pagpapahalaga sa mga panloob na karanasan ng nasyonalismong Pilipino? Maipapakita ko ito sa pagmamahal sa bansa, paggalang sa kasaysayan at pagtangkilik sa kulturang Pilipino. Isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o sa inihandang espasyo sa sagutang papel. Pari na hindi kasapi ng orden na relihiyoso. Sekular. Paring Espanyol. Regular. Isang unit pang teritoryo ng isang simbahan. Parokya. Kaugnay na paksa, panloob na pangyayari, pag-usbong ng panggit ng uri, ang isyu ng sekularisasyon at Pilipinisasyon. Pedro Palaez. Pag-usbong ng panggit ng uri, middle class. May ilang mangangalakal, magsasaka at profesional na umunlad ang pamumuhay, bunga ng paglago ng agrikultura at pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Sila ang mga bumuo ng panggit ng uri sa lipunan sa Pilipinas. Sila ay karaniwang kinabibilangan ng mga Chinese at Spanish mestizo. Dahil dito ay may kakayahan silang papag-aralin ang kanilang mga anak sa Maynila o sa Europa, partikular sa Espanya. Doon nakamit ng mga ilustrados o naliwanagang kabataan ang liberal na edukasyong nagmulat sa kanila sa tunay na kalagayan ng Pilipinas noon. Sekularisasyon at Pilipinasyon, Pedro Palaez.
Ang isyu ng sekularisasyon ay isa sa mga pangyayari noong ika-19 na siglo na naging salik ng pag-usbong ng kamalayang Pilipino. Ang sekularisasyon ay ang pagbibigay sa mga paring secular o Pilipino ng kapangyarihan na mamuno sa isang parokya o simbahan. May tinatawag na paring regular na kung saan kinabibilangan ito ng mga paring Espanyol na kabilang sa mga samahang relihiyoso katulad ng Augustinian, Franciscan, Recollect, Jesuit at Dominican. Ang pagtutol ng mga paring regular sa mga paring sekular na namuno sa isang parokya ang pinag-ugatan ng suliranin dahil kaakibat nito ang malawak na kapangyarihan at impluwensya maging ang yaman mula sa kaban ng simbahan. Ibinalik sa mga paring regular ang mga parokyang hawak na mga paring sekular. Diskriminasyon ang hinaing ng mga paring Pilipino na tinanggalan sila ng katungkulan. Bunsod nito, nagsimula ang isang kilusan sa pangunguna ni Padre Pedro Palaez. Humingi ito ng pantay na karapatan ng mga paring Pilipino sa kanilang pamamahala sa parokyang lokal at pagtataas ng kanilang tungkulin sa simbahan. Sa kanyang pagkamay, ipinagpatuloy ni na Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora Gomburza ang kampanya. Para sa ikalawang araw. Ano ang ibig sabihin ng sekularisasyon? Ang sekularisasyon ay ang pagbibigay ng pamamahala ng parokya sa mga paring sekular o Pilipino sa halip na sa mga paring regular. Sa iyong palagay, ano ang naging epekto ng isyu ng sekularisasyon sa mga Pilipinong pari noong panahon ng kolonyalismong Espanyol? Nagdulot ito ng diskriminasyon at pagtanggal sa tungkulin ng mga Pilipinong pari. Paano ang ginawang pagkilos ng mga Pilipinong pari para sa sekularisasyon at Pilipinisasyon ng mga parokya? Sila ay humingi ng pantay na karapatan at naglunsad ng kilusan sa pamumuno ni na Padre Pelaez at Gomburza. Paano nakaapekto sa mga nasa panggitnang uri ang pag-aaral nila sa ibang bansa? Nabuksan ang kanilang isipan sa mga bagong ideya at nagkaroon sila ng kamalayan sa tunay na kalagayan ng Pilipinas. Pag-ugnayin ang dalawang konsepto sa bawat bilang, isulat ang letra ng wastong sagot sa sagutang papel. Ilustrados, sekular na pari, regular na pari, Padre Pedro Pelaez, samahang reliyoso. Sa column B, A. Paring Espanyol, B. Paring Pilipino, C. Naliwanagang kabataan, D. Augustinian, E. Liberal na pari. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa ikatlong araw. Punan ang talaan ng mga hinihinging impormasyon, isulat ang kasagutan sa sagutang papel. Panloob na pangyayari. Panggit ng uri, sekularisasyon. Bunga, paghambingin sa kasalukuyan. Narito ang mga posibleng sagot. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Bilang isang mag-aaral at may pusong mapagmahal sa bayan, isulat ang tama kung wasto ang isinasaad sa pangungusap at mali kung hindi wasto. Pagsunod sa mga batas ng pamahalaan. Tama. Paghihiwalay ng simbahan at pamahalaan. Tama. Pag-iwas ng pamahalaan sa pakikipagkaibigan sa ibang bansa.
Mali. Kalayaan sa pagpapahayag ng saloobin. Tama. Death penalty. Mali. Hahatiin sa 3 pangkat ang klase at magsasagawa ng isang spoken word poetry tungkol sa kamalayang nasyonalismong Pilipino sa loob ng bansa. Para sa ika-4 na araw. Panloob na pangyayari, panggit ng uri. May ilang mangangalakal, magsasaka at profesional na umunlad ang pamumuhay, bunga ng paglago ng agrikultura at pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Sila ang mga bumuo ng panggitnang uri sa lipunan sa Pilipinas. Sila ay karaniwang kinabibilangan ng mga Chinese at Spanish mestizo. Dahil dito ay may kakayahan silang papag-aralin ang kanilang mga anak sa Maynila o sa Europa, partikular sa Espanya. Doon nakamit ng mga ilustrados o naliwanagang kabataan ang liberal na edukasyong nagmulat sa kanila sa tunay na kalagayan ng Pilipinas noon. Sekularisasyon. Ang isyu ng sekularisasyon ay isa sa mga pangyayari noong ika-19 na siglo na naging salik ng pag-usbong ng kamalayang Pilipino. Ang sekularisasyon ay ang pagbibigay sa mga paring secular o Pilipino ng kapangyarihan na mamuno sa isang parokya o simbahan. May tinatawag na paring regular na kung saan kinabibilangan ito ng mga paring Espanyol na kabilang sa mga samahang relihiyon katulad ng Agustinian, Franciscan, Recollect, Jesuit at Dominican. Ang pagtutol ng mga paring regular sa mga paring sekular na mamuno sa isang parokya ang pinag-ugatan ng suliranin. Dahil kaakibat nito ang malawak na kapangyarihan at impluwensya maging ang yaman mula sa kaban ng simbahan, ibinalik sa mga paring regular ang mga parokyang hawak ng mga paring sekular. Diskriminasyon ang hinaing ng mga paring Pilipino na tinanggalan sila ng katungkulan. Bunsod nito, nagsimula ang isang kilusan sa pangunguna ni Padre Pedro Pelaez. Humingi ito ng pantay na karapatan ng mga paring Pilipino sa kanilang pamamahala sa parokyang lokal at pagtataas ng kanilang tungkulin sa simbahan. Sa kanyang pagkamay, ipinagpatuloy ni na Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora Gumburza ang kampanya. Basahin at piliin ang letra ng wastong kasagutan. Isulat ang sagot sa patlang bago ang numero. Ang mga sumusunod ay kabilang sa mga panggit ng uri noong panahon ng mga Espanyol, maliban sa Chinese, Spanish mestizo, American. Ilustrados. Ang sagot ay C, American. Ang ibig sabihin ng ilustrados ay patlang, naliwanagang kabataan, nakasumpong ng mga kabataan, nakapag-aral ng mga kabataan, masining na kabataan. Ang sagot ay A, naliwanagang kabataan. Ito ay tumutukoy sa pagbibigay sa mga paring Pilipino ng kapangyarihan na pamunuan ang mga parokya, nasyonalismo, sekularisasyon, imperialismo, Kristyanismo. Ang tamang sagot ay B, sekularisasyon. Ito ang tawag sa mga paring Espanyol, regular na pari, sekular na pari, gobernador general, liberal na pari. Regular na pari. Ito ang tawag sa mga paring Pilipino noong panahon ng mga Kastila,
regular na pari, secular na pari, gobernador general, liberal na pari. Secular na pari. Magsaliksik ng mga impormasyon sa mga sumusunod na konsepto. Isulat ito sa sagutang papel. Liberal na pamumuno, Cavite Mutiny, Gomburza.